Brothers on the Wheels, welcome back sa ating panibagong episode dito sa FKM Slick 150 serye. Ngayong episode mga brothers, titignan natin ang performance ng motor na ito kung pasok ba siya sa ating panlasa. Kaya let's go! Sa go! Alright mga brothers on the wheel, acceleration na check na tayo, and also tingnan din natin ang vibration nito. Alright, subukan natin kung kaya natin patakbuhin ng around 100 kilometers per hour dito sa daanan dito sa Subic Bay. Let's go! 1, 2, 3, go! Full throttle, acceleration check. Aha! Hoy! Oops! Pwede. Alam nyo, napansin ko sa kanya nang pinatakbo ko siya ng 0 to 100 ng full throttle, hindi siya gano'n ka-vibrate. Maririnig ko na galit yung makina niya, pero yeah, still na okay yung motor. Kasi ibang mga nare-review ko, mostly mga GY6 engine, ako, makamano, dragging yung motor, talaga ma-vibrate siya, taka parang ayan, inaano siya, tawag dito, parang hinihinga siya. Pero to, grabe, ang tatag niyang manakbo. Isa pa. So 1, 2, 3, go! Racing position. Sana kita sa ating camera ang speed meter natin para makita natin talaga kung 100 na. Let's go! Na segundo kaya? Siguro around ng Ateno. Ay, sarap nito sa acceleration niya. Ang sarap. Alright, ang ganda na acceleration niya mga brothers. Hindi naman siya sobrang lakas at hindi naman siya sobrang hina, no? Nandun yung punch ng power ng motor. So tara, lumipat tayo sa ibang masusubukan natin sa motor na to. Pero acceleration and vibration, nako, approve sa akin. Kung i-rate ko yung acceleration niya, bibigyan ko ito ng 7 out of 10. Alright, alright mga brothers, bibigyan ko kayo ng konting glimpse kung paano mag-perform ang scooter na ito pagdating sa kurbada. Kaya let's go! Sa go! So meron tayo ditong first curve, pakaliwa. Medyo sharp ang pagkaka-curve nito. Yun, sabay may lumalanding na aeroplano. Sabayan natin. Wow, okay yung kanyang cornering, I like that. Yun, Tapos may corner ulit dito. Subukan natin ulit. Mekos na yan. Eto, mas kurbada ito mga brothers, kaya magbiminor talaga tayo. Yun, napakagaang niya mga brothers. Alright, mag-i-enjoy ako dito, Meron na naman dito, parang letter S ito, Yun, sarap, Okay, pagmiko tayo, against tayo sa motor para kita natin yung mga parating katulad ng mga ganyan na eksena, Yun, alright. Sarap niyang dalhin mga brothers on the wheel. Hindi kayo mapapahiya, Kaso bitin ang corner dito, mga ilan lang, Ayun, last corner dito sa Aseya. Wow, sarap. Alright, so balik na tayo doon. Pinakita ko lang sa inyo ang corner niya. So ngayon mga brothers, hindi ko pa ma-rate dahil meron pa tayong another episode ng cornering na ito. So ngayon pinakita ko lang sa inyo. So mga brothers, bike fitting tayo. Tingnan natin ang motor na to kung magpipit tayo sa kanya, para magkaroon na rin kayo ng idea. Yan. Una sa lahat mga brothers, pag sumide stand ng isang ito, higang-higa siya. At para sa akin, okay lang naman, mas safe, kahit alug-alugin nyo, hindi siya basta-basta tutumba. At isa pa mga brothers, ang tinitingnan ko dito, yung paa ng side stand, nakapasok naman. And also, may features nga rin pala ito ng kill switch. So sa mga limot-limot mag-side stand o magtiklop ng side stand dyan, hindi mag-i-start ang motor na ito. Kaya isa sa mga safety yun. So ngayon mga brothers, sakyan natin. Okay, for the reference, I'm only 5'4",
Bang ako na 52 kg, ayan, bumigat-bigat na ako sa pagkapayat ko. And also may reach ako na 20 inches pagdating sa braso. So maliit lang po ako at skinny build lang po ako. So ganito po ang itsura mga brothers ng isang kinapos-palad na Filipino riders pag umupo na rito sa FKM Slick 150. Ayan, no? So sa seat height niya mga brothers, meron siyang 760mm. So ganito po ang itsura. Actually, medyo nakabukaka ako kasi malapad yung kanyang upuan. Pag pumunta ako dito sa unaan, ayan, lapat na yung aking dalawang paa. And by the way, nakaboots po ako. Yan siguro total ng may mga 5'5 ako dyan na height. So ganito po yung itsura. Ayan. And also, meron siyang ground clearance mga brothers na 140mm. And I think it's a pretty decent para sa isang scooter, no? At sa mga alanganin na hams dyan na akala mo parang bubungan ng bahay, siguro kaya naman niyang madaanan at saka sa mga malalalim na lubak. And also, yung floorboard natin dito, o yung tinatawag natin gulay board, malaki. Siguro kahit mga paa mo rito pang NBA players, kaya niyang accommodate. Kasi ako may size 8 na ako na paa. Okay naman, may space ako dito. And then makakapaglagay pa ako dito ng gamit. Ayan o. So actually, dala ko nga yung knapsack ko na bag. Kasya naman dito. Tapos dito po, tatapak ang ating mga pillion o mga OVR. Alright, pagdating naman mga brothers sa riding ergonomics, ang nagustuhan ko sa kanya yung naked handlebar niya, no? It represent ng pagiging classy niya o elegant. Tapos ang turn radius, yung uwak na gagalit. Yung turn radius niya, napakalaki. No, sigurado sa mga maliliit o yung mga parkingan na wala ka na madaanan, pwede mo siya matulak. Subukan nga natin kung pwedeng itulak. Pwede naman. Tulad ngayon, no? Dito malupa. Walang problema. Yan, natutulak ko naman at merong kabigatan kasi meron siyang 150 kg carried weight. Kung ikukumpara ko, kasi bigat niya yung 400cc na Motorstar, yan nga po yung Cafe 400. Alright, no? And also, tingnan natin yung bounce ng front suspension. Maganda yung lubog At abangan nyo mga brothers yung ating performance review pagdating sa suspension nito. Mamaya yun. Pero for the riding ergonomics mga brothers, pasado ito. Alright mga brothers, tapos na tayo ng cornering. Ngayon naman, tingnan natin ang potential nito o yung kanyang performance pagdating sa preno. Let's go! So anyway, naka-EBS po ang harap at likod nito, so wala tayong poproblemahin kahit bangagin natin ang preno nito, no? So patakbuhin natin siya ng around 30 to 40. Ngayon, testing muna natin ang likod na preno. Subukan natin. Sensitive yung ABS niya mga brothers Nakikita ko kagad na nakikialam pagdating dito sa preno sa likod. Okay Pero sa likod mga brothers, patakbuhin ulit natin ng around 30 to 40. Ayun So ang ganda ng performance ng preno niya dahil sa ABS. Pagka piniga ko yung preno, mag-activate yung ABS. So wala akong slide dito sa likod. Tingnan naman natin dito sa harapan kung pwede siya, no? So harapang preno naman tayo ngayon mga brothers on the wheels. Ayan. So again, ganun ulit ang speed. Oh, lakas ng preno Parang konti lang yung travel time ko Okay Tsaka sensitive pala yung ABS nito mga brothers. Sa iba kasi bago mo talagang pipigay mo ng gusto. Ito pagkapiga mo pa lang gumagana na siya kagad. Which is yun ang gusto ko sa isang ABS. Yun sarap lakas ng preno niya sa unahan Okay So ngayon mga brothers, subukan natin siya ng harap at likod na preno, which is yun naman talaga ang dapat sa motor na ito. Kaya tara, walang sasakyan, kaya let's go. Patakbin natin around 40. Grabe yung preno nito. Ngayon ko lang ito mga brothers sinagad, no? Ngayon ko pa lang sinagad yung preno niyang harap at likod. Ilang araw ko na rin ginagamit. So one more time and go. Around 50. Wow, sarap. Ayos pala Ngayon alam ko na kung sakaling sa mga sudden brakes, di na ako matatakot dito. Ganda ng preno nito mga brothers. Kung i-rate ko out of 10, bigyan ko to ng 8. Ang ganda.
Dahil nakalimutan ko magkabit ng external mic mga brothers sa ating action cam, kaya mag-voice over na lang tayo ngayon at masabi ko sa inyo kung ano ang aking naging experience dito sa Slick 150 pagdating sa kanyang performance sa suspension. At ayun na nga, meron ditong isang off-road na kalye dito sa Subic Bay. Kaya dito natin dadamahin ang kanyang suspension. For the weight na 52 kg, pansin ko kagad na may konting steep yung suspension niya dahil nasa isang off-road tayo na kalye. Pero pagdating sa konkretong daanan, dito ko masasabi o dito ko naramdaman na banayad ang takbuhan nito. Lalo na pag nasa espaltukan daanan. Para ka na lang dinuduyan, no, ang datingan niya. Kaya sa katulad ko na hindi naman maselan ay pasado na sa akin ang stock suspension setup nitong Slick 150 ng FKM na binubuo ng dual shock sa likod at telescopic port naman sa harapan. So mga brothers on the wheels, nakita nyo na nga ang performance nitong FKM Slick 150 dito sa ating episode, no? So mga brothers, kung nabitin kayo sa cornering review natin dito, huwag kayong mag-aalala mga brothers. Sa episode 3, susubukan natin ang motor na ito sa sigsag ng Olongapo. For a while mga brothers, iiwanan ko muna kayo ng bitin. At mga brothers, kung nagustuhan nyo nga pala ang ating episode, huwag nyo pong kakalimutan mag-follow sa ating FB page. At syempre ang pinaka-importante, baka naman pwede nyo namang i-share ang ating episode, no? Nang dumami-dami naman ng views at lumaki-laki ang ating kita naman dito sa ating Facebook page. At kung dito naman kayo sa YouTube nanonood mga brothers on the wheels, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe at sampalin nyo na yan, kalembang na yan para lagi kayong updated. Lalo na dito sa ating series, dito sa FKM Slick 150. So ako po si Ark mga brothers on the wheel. Maraming salamat po sa pagsama nyo. Ride safe and cheers!